guys! Hello! So ngayon, sa video ito, gusto kong i-share sa inyo kung paano nga ba ako napunta sa agriculture na course. So, nung una, nung nag-iisip na ako kung ano pa yung kukunin ko sa college, agriculture is not my first choice. Nakaset na talaga yung sa isip ko yung mag-nurse. Naalala ko nung admission kami for nursing, and then super review ako for the upcoming entrance exam. And then, nakapasa naman, tapos, evaluation of grades. And, yung grades ko naman, okay siya, nakapasa din. Pagkatapos ng interview, naka-receive ako ng email na hindi ako nakapasok dun sa program. So, naalala ko, for like, 2 weeks, umiiyak ako, yung iyakan ko. Kasi sabi ko, ano nang kukunin kong course? Kasi gusto ko talaga mag-nursing. And, hindi naman ako pwede na lumayo ng or mag-ibang lugar para mag-nursing nang mas gusto nila mama dito lang sa malapit sa Quinto. So, sabi ni mama, Lo, mag-agriculture ka na lang. Sabi niya, maganda naman yung agriculture and madaming opportunities abroad. So, sabi ko, okay. Ang una, hindi ko siya na-feel kasi nga syempre hindi ko siya first choice. But, eventually, na-realize ko, God put me in this path for a reason. So, sabi ko nga, bakit na ba ako nagpunta dito? Hindi ko naman gusto ganyan. Hindi ko naman talaga siya pinakaunang pinili, ganyan. But, na-realize ko na sa lahat ng napupuntahan natin, meron tayong purpose, may reason bakit tayo nandun. Nung first year, second year, dun na mulat yung mata ko na parang gaano ka-importante yung agriculture, hindi lang sa atin, sa pagkain ng araw-araw, kundi napaka-importante pala nito sa buong mundo, sa atin lahat, no? Parang, dun ko na-appreciate yung mga farmers. Ngayon na isa na akong agriculture student, kita ko yung mga challenges and opportunities. Ang agriculture hindi lang basta ang pinag-aaralan ay halaman tsaka hayop. Pinag-aaralan din kung paano mo papakainin yung sangkatauhan, paano mo rin maaalagaan yung environment mo, no? At the same time, paano mo masusustain yung mga resources. And then, syempre, ang agriculture, nagbibigay din yan ng employment sa ibang tao, no? Pinag-aaralan din yan kung paano nga ba makakatulong sa mga tao, paano mo matutulungan mga farmers na ma-improve pa yung lifestyle nila at saka yung trabaho nila. Tapos ngayon, na-realize ko na yung agriculture pala, parang malaki siyang responsibilidad. But also, it gives so much potential for an impact. Kasi, pag nag-aaral ka ng agriculture, hindi lang yan basta tanim-tanim. Tulad ng mga sinasabi ng iba na, ay, tanim-tanim lang yan, sa bukid ka. Yes, oo, nagtatanim, nasa bukid. Pero, napakalaking bagay yun na isa ka sa dahilan kung bakit kumakain yung isang pamilya, isa ka sa dahilan kung bakit sila nakain sa 3 beses sa isang araw. Kaya, hindi dapat minamalit yung agriculture. Dapat nga, mas sinusuportahan, mas pinapakilala yung agriculture, lalo na dito sa bansa natin. Ang agriculture dito sa atin is na-discriminate. Hindi may iwasan na pag nalaman nila yung course ng agriculture, ay, parang ganun, may ganun sila. Gusto ko na ma-inspire yung mga young people na piliin agriculture, no? Kasi there's so much opportunities dito sa area na to. So, i-consider nyo din yung agriculture pag pipili kayo ng course kasi it's so relaxing din. At the same time, nakaka-stress. Syempre, pag nag-aaral tayo, hindi yun may iwasan. And, huwag kayong matakot sa research. It's fun. Gusto ko lang din i-share sa inyo. Kasi nga, nung first year, ayoko talaga parang gusto ko mag-lipat, gusto ko mag-shift, parang gusto ko pa rin talaga mag-nursing, ganyan. So, sabi ko, mag-apply ako ng BS Bio. Admission ako, nagpasa na ako ng mga grades, punta na ako registrar, kumana ako ng TOR. So, ayun, natanggap ako sa BS Bio. Kinakausap na ako ng dean ng biology. Sabi niya, anong
desisyon mo. Sabi niya, gusto ko pag nag-shift ka, hindi ka na mag-shift to other course ha, ganyan. So, ang plano ko pa naman nun, pagkatapos na ng, tatapusin ko na yung 4 years bio, and then gusto ko ituloy siya ng med school. So, nag-iisip ako, sabi ko, Ma'am, pwede po bang pag-isipan ko munang mabuti. Tapos, malapit na akong umiyak. Malapit na talaga akong umiyak kasi hindi ko na alam kung ano yung kukunin ko. Mag-stay pa ba ako sa agriculture or mag-shift ako. Then, pagkababa nun, sabi ko kay Mami, hindi ko na talaga alam kukunin ko course. Umiiyak na ako kasi na-frustrate na ako. Dahil, nanghihinayang din naman ako dun sa oras na nilaan ko sa agriculture, tapos ilipat ako. Nanghihinayang ako sa oras. Babalik na naman ako ng first year, ganyan. Pinag-isipan ko mabuti, pinag-pray ko. And then, sabi ko kasi, parang gulong-gulo na yung isip ko. Hindi na ako mapanatag. Pag lilipat ako, lagi ako nag-worry kung paano kung biglang ayaw ko na pala ng bio, lilipat na naman ako, ganyan. So, pinag-pray ko siya. Then, after nun, tinawagan ulit ako. Sabi ko, Ma'am, sorry po, pero itutuloy ko na pa yung agri. And then yun, nagkaroon ako ng peace of mind kasi hindi ko na siya iniisip. So, sabi ko, okay, nandito na tayo, ipagpatuloy na natin. So, yun yung mga stressful days ko nung freshman, no? Talagang naiiyak na lang ako sa mga ganap. Ayun, hanggang ngayon naman, umiiyak pa rin ako sa kasi stress. Kaya huwag niyo sasabihin na tanim-tanim lang agriculture. I know. Ang dami namin pinag-aaralan. Na-stress ako. Ang daming papers, research, no? So, pero masaya. Masaya. So, bago ko yan tong video na to, gusto ko lang i-share na minsan, yung buhay talaga, dinadala tayo sa mga unexpected places, no? Minsan, dinadala ka pa nga sa hindi mo gusto, hindi mo na inaakala na dun ka mapupunta, no? Pero, nagdadala sa atin yun ng growth and new opportunities na hindi natin ina-expect na ma-experience natin. So, ayun, culture wasn't my first choice, but it is where I found my purpose. So, sabi nga nila, to plant a garden is to believe in tomorrow. So, banda yun lang mga agri-student. Kaya natin to. Yun lang.